Good morning po sa una sa Panginoon at ang anak namin kami ay natutuwa dahil kami nabayak ng iyak. So talagang sa mga bata matetest yung ating patience. Well anyway, supposed to be ako talagang magte-testify kaya lang since nandito yung wife ko, alis na siya sa next Sunday, pero makakasama pa natin siya sa morning. And magte-testify siya sa supposed to be hindi siya makakauwi, hindi namin siya makakasama last December during the celebration ng Christmas and New Year. And naka-mindset talaga kami na hindi siya makakauwi because meron kaming mission and task na gagawin. So naka-mindset kami doon sa task na yun. And because of that, talagang it's too impossible for us na makauwi siya. And the rest nung aking sasabihin, siya na po yun. By the way, ang aking better half, hindi bitter, better half. Jerry po. Mukha lang mo siyang mataas sa akin kasi but in reality, mas mataas talaga siya sa akin. Amen, amen. So, alam ko po lahat tayo are blessed, no? Kasi narito tayo. Ito po yung unang goal natin, no? Kaya tayo narito. So, parang additional na lang to, no? So, blessed morning everyone. Unang-una sa ating Diyos na buhay. So, sabi nga nila daw, every gising is a blessing. So, parang ano na lang, extension na lang, no, na nagising talaga tayo. Dahil hindi po doon, dahil pagod tayo, nagising tayo, hindi doon. Dahil si Lord talaga ang tunay na gumising sa atin. Kaya tayo hanggang ngayon ay gising pa, no, to serve the Lord. So, may babasahin lang ako, no, sa Philippians 4:6. Bago ako mag-testify, no, sa goodness ng Lord, sinabi doon na, be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. So, and everything daw, no? So, lahat natin, ano man ang ating gagawin, ano man ang ating hihilingin, ay lahat ay atin pong sasabihin, no? At ihingi sa ating God the Father. Kasi siya naman talaga ang nagbibigay ng lahat. Hindi po sa good works natin, hindi po sa trabaho natin, but everything is from the Lord. So, yun yung aking pasasalamat, no? Kasi, ang schedule ko talaga is January pa. Kasi, syempre, mag-iipon ka. Sabi ko, antayin ko isang sahod pa. Kasi, December talaga is high season talaga sa pamasahe, no? So, kasi, ang sagot lang doon is konti lang. So, praise God, no? Kaya nga, sabi doon na patuloy lang tayong manalangin, no? Na, kasi ang Diyos talaga ay kikilos talaga. Manatili kayong, sabi nga din doon sa manatili kayong palagi sa panalangin na kayo'y magpuyat na may pasasalamat. So, kahit napagod tayo sa trabaho, patuloy tayong manalangin, pasasalamat sa Lord. Kaya, bali itong pag-uwi ko is, talaga lang siya, is talagang blessing ng Lord. Kasi dapat, yung client ko na yan, parang second time pa lang na pumunta sa akin. So, nag-usap kami. First ko pa lang siya na client. Hindi ako natakot mag-share ng word, even though they are Saudi. So, basta alam mo kung paano siya ipasok, no? I-share. Kahit na, sabi nga ni Pastor kanina, go and make disciple of all nations. So, ang Saudi, lahat ng nation nandoon na. So, kasi yun yung heart ko talaga. Yun yung heart ko na, kasi
tayo yung magpo-fulfill doon sa pagbabalik ng Lord. Yes. Hindi po yung ano-anong bagay, kundi tayo yun. Kasi alam ko is marami nang na-reach na nation. So, kaunti na lang. So, talagang ang Lord is palapit na talaga siya. So, I try my best no na yung client ko na to, nag-share ako ng word. So, hindi ko pala alam na puno pala siya ng hatred, puno pala siya ng unforgiveness. So, na-share ko sa kanya si Lord, yung love ni Lord sa kanya. Kasi kung paano ako inibig ng Lord, hindi mo naman mai-share kung hindi natin nasubukan na magmahal. Di ba tayo magmahal muna bago natin i-share? So, na-share ko yung goodness at pagmamahal ni Lord sa akin. Hindi ko pala alam, sobrang na-bless pala siya doon. So, first client ko siya. So, pagbalik niya sa akin, kaya ako nalaman, sabi niya, alam mo, Jerly, alam mo, paglabas ko ng salon, grabe ang iyak ko. Sabi ko, bakit? Sobrang na-touch ako doon sa message na binigay mo sa akin. So, grabe talaga, no? So, huwag tayong mag-atubili. Kasi minsan natakot tayo, lalo sa amin, Saudi, hindi ka basta-basta mag-share. Pero pag yung heart mo talaga is si Lord yung si-share mo. So, pagbalik niya third time, nag-usap ulit kami, patuloy pa rin ako nag-share sa kanya. So, kasi nandoon na yung nag-ignite na yung salita ng Lord. So, patuloy ako nag-share sa kanya. So, doon niya naranasan na binuksan uli niya yung puso niya. Sabi niya, ang sarap pala. Sabi ko, opo, masarap talaga. Huwag tayo. Kung meron unforgiveness pa sa puso mo, sabi ko sa kanya. Kasi anytime, we don't know na sabi ko sa kanya, magic lang na pagpikit lang ng mata mo, kukunin ka ng Lord mo, talagang mawawala ka. Kaya doon, nag-release siya. Tapos nagulat ako, sabi niya, Jerly, can you give me your number? Siyempre, bawal yun eh. So, ako naman malinis konsensya ko, hindi ko naman ibigay. Pero sabi niya, ano lang talaga, importante lang pag... So, binigay ko sa kanya. And then, paglabas niya ng salon, nagulat ako, may nakabook na ticket. What? Sabi ko gano'n. So, nanginginig ako dun sa, yung tension ko, yung, grabe, sabi ko, Lord, hindi ko hiningi ito sa'yo. Sabi ko sa kanya. Kasi nakaschedule talaga kami January. Tapos sabi ko, talagang nanginginig ako. Sabi ko, totoo ba to? Kasi very expensive yung ticket talaga, 7,000 reals. Sabi ko, grabe Lord. Sabi ko, Lord. Kaya lumabas ako sa salon, umiiyak ako. Nag-walking, nagpe-praise kay Lord. Sabi ko, hindi ako naiyak. Talagang nagpe-pray ako, nag-thank you kay Lord. Sabi, Lord, grabe ka Lord. Kasi sabi niya, iuwi ka ng season. Sabi ko, hindi. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, kailangan mong makapiling ang family mo kasi yun yung mahalaga, yung December. Kumbaga sa kanila Ramadan, so sa atin, tinitreasure din pala nila na ang Christmas, it should be together with the family. So yun yung ko, sobrang na-bless ako, kaya umiyak ako kay Lord. Kaya hanggang ngayon sabi ko talaga, kasi before that, hindi ko rin alam, nag-pray ako, pinagpipray ko yung manager namin, nag-book na siya ng ticket pero wala pa akong paalam sa manager namin. Sabi ko, kasi ang booking ko na is January. Sabi ko, paano ko ipapaalam to? May ticket na ako. Paano kung i-refuse? Pero so, nag-pray ako. Pero before that, napag-pray ko na. Hindi ko naman nakalain nun. So, nung nagsabi ako sa manager namin, kasi nasa UK siya, sabi ko, Madam, pwede ba akong umuwi? Sabi niya, surely no. High season. Sabi ko, no, may ticket na ako. Okay, go. Sabi ko, wow, ang bilis. Lahat siya very smooth talaga. So, yun po yung ganun talaga ang Lord, no? Pag, sabi nga nila, para sa'yo, para sa'yo. So, at saka, pag meron pala tayong hinihingi, di ba sabi nga nila, your thoughts, mas mataas yung thoughts ng Panginoon kaysa dun sa iniisip natin. Minsan akala natin hindi mangyayari. But if we declare natin talaga na si Lord po ang kikilos sa the rest, talagang mangyayari siya. Kaya po everything po talaga is, itong 2024, no? Sobrang na-bless ako even though na first time naming nahiwalay ni Jonathan no, na umuwi siya last year. So, solo ako doon na mag-isa. Mag-isa ako doon na sino-survive ko yung sobrang napakahirap na first time kong maranasan kasi for 18 years, for 16 years, 14 years magkasama kami doon. So first time kong nahiwalay, so everything talagang nagbago. Sobrang hirap. But kasi nasa church ako nakatira doon, napakasarap no na sa Panginoon ka talaga lahat na nakadepende ka. Hindi doon sa
friend mo, pero pag nandun ka sa loob ng church, na-involve ka sa church, may problema ka man, ano mang madadanas mo, talagang malalampasan mo through the goodness po sa tulong ng Panginoon. Kaya lahat ng po ng papuri, pasasalamat, all belongs to the Lord. Yun lang po. Glory to God. Hallelujah. Praise God. Habang tayo'y magbibigay ng ating tithes and offering, ako ay magandong na isang awitin para sa ating Panginoon. This song is entitled Walk On. Sa pila ng mga pagsubok na ating inadana sa ating buhay, andyan lang naman si God, kaya patuloy lang tayo lumakad ayon sa kalooban. I'm surrounded on every side. I won't fear, 'cause I know you're here. When I'm at the brink of death, and I feel as though I'm taking my last breath, I won't fear, 'cause I know just can't stand anymore. Walk on, walk on, walk on, walk on. When I just can't stand anymore. Walk on, walk on. When my heart is like a wax that melts away inside of me, I won't feel, Lord, draw me near. And when I'm sinking like a stone that's been hurled into the angry sea, yes, I know you're here.
this I know. I'll never walk this life alone. Oh, this I know. I know. Praise God. Let's stand up. Pag-pray po natin ang kaloob. Yes, O Lord, Father God in heaven, in the name of our Lord Jesus Christ, we thank you, Father, for all these blessings, Panginoon, ang kaloob na ito na iyong naibigay para sa amin, O Lord God. Ito pong kaloob na ito ay para sa inyo, Lord God. Kaya naman po namin, Panginoon, pinapasalamatan ka namin, lubos-lubos sa aming mga puso at isipan, Father God. Thank you, Panginoon, sa mga nagbigay, O Lord. Nawabasbasan niyo sila at i-bless niyo sila sa kanilang mga gawain, sa kanilang mga businesses and works, Panginoon. Na ito po ang daluyan ng iyong kaloob, Panginoon. Hallelujah, O God. At sa mga hindi nakapagbigay, O Lord, bless niyo rin po sila na ito po ay kanilang magampanan sa susunod, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa umagang ito, O Lord God, at inyong presensya, Panginoon, ay nasa sa amin, O Lord God. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay ng blessing sa amin, Panginoon. So, humahawak ng kaloob na ito, O Lord God, pagpalain niyo po siya, O Lord, at bigyan niyo siya ng wisdom and knowledge on how to manage these blessings, O Lord God. Salamat, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa inyong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen.